Hi guys, ito pala yung araw kung saan sumama kami ng anak ko ng field trip. So meron kasing field trip yung school nila guys noong April 29. At alam nyo ba na dapat ang usapan is 4 AM dapat nakaalis na ka. So 5:30 AM na nakaalis guys, gawa ng meron pang dalawang bus na hindi pa dumadating. So kailangan kasi antayin yun para sabay-sabay makaalis at sabay-sabay makakarating doon sa pupuntahan namin. So, andito na nga kami sa may NLEX guys, and then first stop over kami dito sa may San Fernando, Pampanga para bumili ng tubig, pagkain at para umihin na din. So, ayan yung anak ko guys, nagmamadali siya kasi akala niya may iwan na kami ng bus. So, ayun, bumiyahe ulit guys para pupunta na doon sa first location which is yung San Guillermo Parish Church sa may Bacolor, Pampanga. At alam niyo ba guys, yung bundok na yan, ayan yung Mount Arayat dito sa Pampanga. So ito na nga guys, nandito na kami sa may San Guillermo Parish Church sa may Bacolor, Pampanga. Napakaganda ng simbahan na ito guys, at ito yung pinakalumang simbahan dito sa Pampanga. At alam nyo ba guys, dito nag-shooting yung May Bukas pa year 2010. At ayan guys, naglalakad na kami papunta sa loob ng simbahan at sobrang init kasi wala pa kaming dalang payong niyan. At napapansin nyo guys, yung simbahan na yan ay medyo mababa. Dahil natabunan daw po yan nung pumutok yung Mount Pinatubo. So ayun na nga guys, naglalakad na kami papasok ng simbahan. So ayun guys, ang una ko talagang ginawa dyan guys is magdasal. So ito na yung loob ng simbahan guys, ayan. At ayan, nagsimula na kayo mag-ikot-ikot guys dito sa loob ng simbahan, tumingin-tingin, ang daming mga paintings guys and yung mga history about dito sa simbahan. And sobrang saya din namin guys kasi napuntahan namin yung isa sa pinakalumang simbahan dito sa Pilipinas. So yung mga painting pala yan guys ay pinapakita nila dyan kung paano tinayo itong simbahan. Marami talaga kayo makikita dito guys na mga iba't ibang klaseng mga painting. So ayun yung teacher ng anak ko guys. Pagkatapos namin dito sa loob ng simbahan guys ay nasa labas naman kami. At alam nyo ba, yan yung shooting area ni Santino guys, yung palabas na May Bukas pa. Diyan siya lagi nagdadasal kung naalala nyo yon. So after namin sa San Guillermo Parish Church guys sa may Bacolor, Pampanga ay pumunta naman kami sa second location sa Ocean Adventure sa Subic, Zambales. Hi guys, so ito na yung part 2 ng field trip ng school ng anak ko. So yung next location ng pupuntahan nila guys ay sa Ocean Adventure sa Subic Bay. So ayan, nakadaan na kami ng tunnel guys, and andito na nga kami sa may entrance ng Ocean Adventure. So story time lang, year 2009 nakapunta na pala ako dito. Field trip din yung sinamahan ko noong first year high school ako, 'di ba? Sobrang tagal na. And then ito yung picture ko nung nag-field trip kami sa Ocean Adventure. So after 14 years nakabalik ulit para yung anak ko naman yung sasamahan ko sa kanilang field trip. So ayun lang, gusto ko lang i-share. So ayun na nga, nakababa na kami ng bus and then inaantay namin diyan yung tourist instructor namin na maibigay sa amin yung ticket para makapasok kami dyan sa loob ng Ocean Adventures. So ito na nga guys, nakapasok na kami sa loob ng Ocean Adventures. So dito pala kami dumaan sa may bilihan ng mga souvenirs. So ang first naming pupuntahan ay yung Sea Lion Show. So ayun, naglalakad na kami dyan papunta doon sa Sea Lion area. Meron pala kaming sinusundan dyan, hindi ako sure kung tourist guide ba ang tawag sa kanya, yung may hawak na number. So ayun, malapit na kami sa Sea Lion headquarters. And andito na nga kami, parang kami ata yung first group na unang nakapasok. So ayun, ang daming mga estudyante sa iba't ibang school. Ayan yung anak ko guys, sobrang saya niya kasi first time niyang makapanood ng ganito. And hindi pa nga tapos guys, marami pa ding mga nakapila kasi kailangan kasing punuin bago umpisahan yung show. So ayun na nga, nung nakapasok na lahat, inumpisahan na agad yung Sea Lion Show.
assisting you is our very own Officer Kim. Whenever you're ready, take it away. All right, thank you so much, Officer. Yeah, so since you are Cory's new best friend, she would love to give you. So, after namin sa Sea Lion, guys, dito naman kami sa Dolphins Show. And ayun na nga guys, ayan yung anak ko. Sabi ko sa kanya, umaura-aura lang sa dyan kasi kukuhanan ko siya ng video. And ayun, habang yung mga dolphins ay nagpapakitang gilas, siya naman ay may pakaway-kaway, paura-aura. And ayun lang, sobrang best experience lang kasi na isama ko siya dito sa Ocean Adventures. And then after namin dyan guys, hindi na ako nakakuha ng video sa iba naming pinuntahan. Basta pumunta pa kami sa may aquarium, sa may eco theater, tapos sa souvenir shop. Kapag pupunta pala kayo sa Ocean Adventures guys, make sure meron kayong dalang tubig. Sinasabi lang nila na bawal magdala ng pagkain at tubig sa loob. Pero kung may dala naman kayong bag, pwede naman ninyo ilagay sa bag yung tubig at pagkain nyo like biscuit. Medyo may kamahalan lang kasi guys if doon kayo sa loob bibili. Nasa 4 na oras yung tinagal namin sa loob ng Ocean Adventures guys kasi ang dami talaga naming inikuta at pinuntahan kaya hindi na ako gaano nakakuha ng video. At ayun na nga, pabalik na kami sa bus para sa next location naman ang pupuntahan namin. Akala namin yung iba naming kasama ay nasa bus na pero wala pa pala kaya lumabas ulit kami hanggang sa may nakita kaming unggoy sa tapat lang ng bus na pinagparkingan guys. So ayun lang, papunta na kami sa next location which is a duty free. Hi guys, ito na pala yung part 3 ng field trip ng school ng anak ko. So, dito na nga kami sa Royal Duty Free sa Subic, Zambales. From Ocean Adventure guys, nasa 20 to 30 minutes ata ang biyahe papunta sa Royal Duty Free. At ayan na nga, papasok na kami sa loob. So, ito na nga, ang una agad bumungad sa amin itong cowhead chocolate cookies. So, dalawa na siya guys, naka-bundle and nasa $5 lang siya and hindi kami bumili. And ito naka-bundle din siya. Tatlo, nasa $1.35. Ayan, hanggang tingin-tingin lang kami guys. Pero ang nabili lang talaga namin is yung para siyang Pringles pero iba yung brand na tatlo na siya guys, bundle na nasa 150 lang yung bili namin. So ayan, as mura lang naman guys, kaya lang nila sinisale yan at ginagawang bundle kasi yung iba kasi malapit na siya ma-expired. Kaya make sure pag bumibili kayo ng mga ganyang bundle guys na naka-sale, tignan nyo agad yung expiration date. So ayun, nag-ikot-ikot kami and kung ano pa yung pwede naming makita or mabili pero wala talaga kaming ibang nabili guys. Hindi lang naman mga imported products yung mabibili nyo dito guys sa Royal Duty Free. Meron din namang mga Filipino foods, ayan, like yung mga chicheria na yan. At eto na nga, nagdadalawang isip pa ako dyan kung bibilin ko ba siya o hindi. At nung nakita ko yung price, wag na lang pala. At andito na nga kami sa pa-free taste area nila at ang sarap ng biscuit ng pinapa-free taste nila guys at hindi ko na itanong kung anong brand ng biscuit na yan. At sabi ko nga sa anak ko dyan na kumuha din siya kasi free lang naman yan. At doon naman sa side guys, meron ding pa-free taste na soft drinks. O diba may pambara na, may panulak pa.
At ayan, kumakain na yung anak ko at doon sa kabilang side, siya naman yung kumuha ng soft drinks. Sabi ko, kuhanan niya din ako and ayun, kumuha lang ako ulit dito ng biscuit kasi ang sarap niya talaga and yung anak ko nandun sa kabilang side, kumukuha siya ng soft drinks na Royal. Pero ang soft drinks na yan guys ay iba yung brand pero kalasa lang naman niya yung Royal. So ito na nga, after namin sa pa-free taste ay kumuha lang ako niyan dahil yan lang talaga yung nabili namin and then after that bumiyahe na ulit kami guys papunta ng Cavite kasi nasa 3 to 4 hours pa yung biyahe. So ayun lang, salamat sa inyong panonood.